purihin ang Diyos. Hallelujah. Sister Girlie, no? Amen. Praise katatapos lang ng ating Santa Misa na kung saan ay ginamit ng ating mahal na ang ating pari na si Father Jose Antonio Auriada. Yan, no? Ito ay professor ng UST at saka ng College of Divine Wisdom, no? Ng Theology. Wow. Ayan. Praise the the Lord. At sa gabi naman pong ito, mga kapatid, patuloy po ang pag-aanyaya ng ating Yahweh El Shaddai dun sa mga kapatid natin na malapit lang sa lugar na ito o papalapit pa lang. Dalangin po natin yung pag-iingat ng Panginoon at makarating po tayo dito po sa ating International House of Prayer para po sa ating Tuesday Family Appointment with El Shaddai kung saan po mayroon tayong pakikipagtipan sa Kanya. Oo, ito ay every Tuesday ito at dito po ito ginaganap muli mga kapatid ko sa El Shaddai International House of Prayer at na kung saan ay pinapaalala natin, Sister Girlie, na kung saan ay magdala sila ng ng laban sa lamig. Alam mo naman, napakalamig dito sa loob ng international. Talagang international ito. Kung sa labas, pananggal lang natin sa ulan, payong, kapote, dito dapat magdala din tayo para naman, ang tawag doon, meron tayong, syempre, panlaban nga doon sa tinatawag nating lamig. Hindi tayo maistorbo ng ginaw, ng lamig, kung tayo ay nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Okay. Praise God. At sa mga oras na ito, Brother Rene, atin na pong tawagin ng ating mga kapatid na pinagpala rin ng ating Yahweh El Shaddai. Amen. At pakinggan natin, no, ang mga kapatid natin na pinagpala ng Panginoon. Unahin na natin to na galing sa Bagong Bayan, Taguig City. Ang ating pong kapatid, Sister Nene David. Purihin po natin ang ating Yahweh El Shaddai. Good evening po sa inyong lahat. Una po kay Yahweh El Shaddai at kay Brother Mike at Sister Belen. Ang aking pong ipapatotoo ay ang tungkol sa yamang hindi pinaghirapan na aking pong tinatamasa. Kasi po, yung pong may lupa po kami ng pamilya sa Pampanga at yung po ang pinagmulan. Pero yung pinapakatagal ko na po nang hiniling, hindi kayo maniwala, since 2000 po at nang bigay po sa amin ay 2015. Noon pa, hiniling ko po sa Panginoon, makarating ako sa Disneyland. Nakarating na po ako. Dinala ko yung apo ng birthday siya ng 7 years. Sumunod po, hiniling ko po din makarating po ako ng Switzerland at Disneyland nga at saka yung Holy Land. Sabi ko po, bakit kaya puro land? Kaya nga po, ang aking sa akin nung bonus, nagpunta pa po ako sa Thailand, sa Palawan at sa Cebu. Tapos ito pong bandang huli, hiniling ko po dahil may kapatid po ako sa States na hindi nakakawin pero ng 4 years nakararaang 5 years, ay ako po ang nagbalak na dumalaw. Nadinig ko po na ina-announce ng yung Silver Jubilees. Hindi ko po maalam kung paano ako pupunta doon dahil malayo po ang tinitira ng kuya ko. Kagawa po ako ng paraan para sa aking inaanak, subalit para ko malaman, nitusan ko po yung aking nagdadrive sa akin na pumunta sa Amorsolo, kunin ng exact address, exact date, at dahil may sabi, Sabado gagawin, may sabing Linggo, na nalaman ko po na Sabado pala, may dinner with Brother Mike, ngunit may bayad. Pero ang gawain, Linggo, gagawa ni Pimpon ng Linggo, magsisimula po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 6. Hindi ko pa malang kung paano kung pupunta doon. Nagpasundo sana ako sa inaanak ko. Ninang sabi niya, napakalayo po ito. Ang dami ganon. Iniisip daw po niya na maghari siya ng sasakyan kahit nasa may kotse. Ang kasaya, nag-usap po yung mga pamangkin ko na hindi na kayo kailangan magkotse. Sumakay kayo ng bus. Sumakay kayo papunta sa LA. Sumakay nga po ako at gawa ng pamangkin ko para kumuha ng ticket. Pero hindi ko naman po tinang-ticket kung sila lahat ng nagtrabaho. Ang sabi po, ang baba ko pala, sabi ng anak ko sa Union Station. Doon po ako bumaba sa Barbang Station. Nung inaanap ko, wala po siya. Sabi ko, pero kinakabahan ako, pero nariyan ng Panginoon, sabi ko, pinarating ako ng Elsa dito, hindi ako mawawala.
Alam niya, wala naman po akong cellphone. Pero ang lakas po ng loob ko, nilapitan ko yung isang Mexicana. Sabi ko sa kanya, can you do me a favor? Please contact this number. Pinagbigyan naman po ako, nakausap nga inaanak ko. Sabi, Ninang, bakit kayo dyan bumaba? Dapat dito. Madalit sabi po, malis kami ng San Jose ng 7:30 ng umaga doon sa bus. Dumating ako ng 1:30 doon po sa Barbank. Di gutom na ako. Nung natawagan ko nga po, inaanak ko, sabi niya, hayaan niyo, huwag kayong alis dyan, kayo, pupuntahan ko. Hindi po dumarating, alas 2 na. Lakas loob naman ko, isa naman yung pang Jew, yung taga-Jerusalem nga. Lakas loob, kinausap po na naman siya, can you do me a favor? Sabi ko, 2 beses ko na kinapit. Ang madalit sabi po, makita kami ng inaanak ko, alas 3 ng hapon. Tapos, dinala na po ako sa downtown LA at sabi, Ninang, ayan ang convention center, dyan tayo pupunta. Meron po naman akong kaibigan sa amin sa Bagong Bayan. Sabi, hayaan mo, pasasalubong kita. Bago ako umalis, kinontak ko siya kung makita, hindi naman daw makita, kaya si Repolo, wala ang namedang telepono. Ngayon po, pagdating nandun na nga kami sa gawain, tumindig po ako, naghahanap po ng magazine, sabi, out of stock. Meron po lumapit sa akin babae, sabi, ay, Nene, hinahanap kita. Sabi ko, sino ka? Sabi ko, hindi ba, ay katay sa El Sedai. Hindi ko nga kita kilala. Ako yung si Let. Ay, Leti, sabi ko, umiyak na po ako, napa-Facebook ko po ako, umiyak ako. Tuwang-tuwa ako, hindi, walang imposible sa Diyos. Sabi ko, isang buwang nag-usap kami, pagkatapos isang linggo halos natanong ko kung magkikita, hindi rin kami nakita. Tapos po, meron pa po akong isang hinihiling sa Panginoon, ang makarating po sa Holy Land. Pero dala ko na po yung mga brochure at inaaking ko po na makararating ako doon. Pero meron po akong isang pinakahihiling, brothers and sisters. Kaya po ako nagpunta din doon para madalaw ko yung aking hipag. May sakit po siyang Alzheimer. Pwede po ipagdasal po ni Diyos siya. Ito po ang kanyang picture. Lord, thank you very, very much po. Hindi ko po akalain na ang aking lakad na ito parang nga saan pumunta dito, pero hindi ko akalain na ako pa ang mauna. Maraming salamat, Lord. Thank you very much. Thank you po. Thank you. Thank you. Salamat sa Panginoon. Salamat po. At ang susunod naman natin, Brother Amen. Rene, ay Okay. nagbuhat ng Candelaria Zambales. Malayo-layo, no? Tawagin natin si Brother Darius Meru. Praise Purihin the ang Lord. Panginoon. Magandang gabi po sa ating Yahweh El Shaddai, kay Brother Mike, kay Sister Belen, at sa inyo po mga brothers and sisters. Narito na po ako upang ipatuto ko po yung biyaya at himala na tinanggap ko kay Yahweh El Shaddai. Ako nga po ngayon ay nakapasa na bilang master po sa barko, kaya inihiling ko po at pinagkaloob na ni Yahweh ang aking promotion bilang isang chief officer. Ang lubos na kagalingan ng aking may bahay sa kanyang operasyon sa appendix, ang karunungan at katalinuhan at kalusugan ng aming anak na nag-iisa, at ang pagsasama-sama at pagkakaisa ng aming pamilya sa bawat oras na kaloob ni Yahweh El Shaddai. Ang papurit pasasalamat po ay binabalik ko po sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen po. Amen. Purihin ang Praise Diyos. the Lord. Salamat, Panginoon, sa answered prayer na ito, no, Brother Rene? Yes. Alam mo, Sister Girlie, no, napakasarap na makita na isang pamilya sama-sama na sumasamba at dumadalo sa pagtitipon ng Panginoon. Amen. Oo. Okay, so tawagin naman natin ang isa pang pinagpala ng Panginoon. Napakalayo ng pinanggalingan nito. Buhat po sa Parañaque City. Iyan, tawagin natin no, mula sa Parañaque, Sister Lourdes Geronimo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, thank you. Narito na po ako. Ayaw ko na sana magpatotoo, pero ang dami nag-uutos sa akin. Hindi po ako nakapanalangin noon. Na-aksidente po ako noong May 24, 2016. Sapagkat sabi ko, Lord, sorry po kung ano aking kasalanan, ano pong aking nagawa, bakit mo pinahintulot na mangyari sa aking kamay. Andun po, sabi ko, thank you Lord, at hindi naman naputol yung kamay ko, bagamat nasabit lang na balatan.
dumating po yung sabi ng aking mga kapitbahay, punta ka sa Olivares Hospital. Sabi, sige po, dilakad kami. Pagdating doon, tinurukan agad ako na tas sinugasan, inayos. Sabi niya, may kakilala ka bang dito sa Olivares? Sabi ko, wala po Yung malapit na kasi baka may mamatay na litid sa iyong kamay. Naisip ko po ang ospital ng Premier Medical Center dito sa El Shaddai. Sapagkat sabi ko, ang sabi ni Brother Mike, lahat tayo mayaman kapag nag-iika po ka at naglalab offering. Sabi ko, mayaman ako, Lord, mag-withdraw ako. Punta tayo sa Premier Medical Center. Pero tinanggihan po ako 2 beses. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko, ako po'y inyong gamutin kasi talaga pong masakit yung kamay ko. Kailangan daw po'y emergency, mabilisan na plastic surgery at para po walang mamatay na kahit isang litid. Sabi ko, sige po, Abi, may PhilHealth kayo. Sabi ko, kumplito po ako. Saka kung bahala si Yahweh El Shaddai. Sabi niya, hindi, pasensya na po, hindi po related ang El Shaddai na to. Ang ospital na to sa El Shaddai. Naka-El Shaddai akong t-shirt. Sabi ko, sige na po, ma'am, kasi kailangan ko talaga. Tapos a-attend pa ako ng Martes. Sabi niya, ma'am, pasensya na kasi worth 50,000 ang magagastos sa iyong kamay sa plastic surgery. Sabi ko, Lord, 2,000 ang kasko kasi nagbayad ako ng 1,000 doon sa Olivares Hospital. Pero paano to, Lord? Gamutin niyo na ako, bahala si Yahweh El Shaddai. Sabi kong ganun. Tapos tinawagan nga po yung SBD kong anak. Sabi niya, ma, ang mahal dyan. Sabi ko, bahala si Yahweh El Shaddai, hindi ako pababayaan. Kasi hindi naman ako tumitigil sa pag-iika po at lab offering. Kahit anong pagtitis na pinagdadaanan ko, kahit anong mga pagsubok, naandun yung talaga ibibigay mo yung covenant mo kay Lord na ika po at sasamahan pa natin habang ginagawa yung ospital na yan, sasamahan natin ng 5 coins para daw tayo makadiscount or libre sa ospital. Pero salamat sa Diyos at sabi, ma'am, sa PGH na lang kayo kasi makakalibre kayo. Sabi ko, sige na nga. Pagdating po umalis na ako ng emergency, naglalakad ako sa tulay. Mayroon pong isang mayaman, praise the Lord, hallelujah, na dumating doon na sabi niya, bakit di ka ginamot? Sabi ko, kasi kulang po ang pandown ko. 25,000 na hinihingi sa akin. 2,000 po kasi balik-balik doon. Sabi niya ganun. Tapos nagbibilang na po. Salamat sa Diyos. Sabi ko, hindi ko nakilala yung babae na yun. Nagbilang ng pera na, magkano ang down nito? Gamutin mo ang babaeng to at baka mamatay ang litid. Sabi ko, thank you Lord. Mayroon tumulong sa akin. Salamat sa Diyos. Salamat na hindi naman ako naiyak para kaawaan. Sabi ko ganun, thank you Lord talaga. Nung dumating yung point na nagbibilang na ng pera yung tao, pasensya na ma'am talaga, hindi pala namin alam kung magkano magagastos sa kamay niya. Sabi ko, Lord, talagang ayaw mo ako dito. Sige po, punta na tayo sa PGH. Sabi niya, ito ang pera, mag-taxi kayo hanggang PGH. Sabi ko, thank you Lord. Pagkadating ko ng PGH, nag-aalala ako, sabi ko, Lord, baka hindi ako magamot kasi libo-libo po ang pasyente sa PGH. Salamat sa Diyos po at kagad ako'y pinapasok sa tao. Sabi ko, Lord, salamat, kadadasal ko narinig. Ang dami pong doktor na pinadala sa akin, nasa sa 8 po ata yun. Nasalamat ka at hindi naputol ang buto mo kasi puputulin namin ang kamay mo. Sabi ko, Lord, salamat sa iyo, talagang nasabit lang yung kamay ko. Doon dumating po yung point na, sabi ko, Panginoon, huwag mo akong pabayaan. 2,000 pera ko. Binigyan po kagad kami ng DOH ng card na 30,000 pondo. Sige, sabi sa anak ko, ipa-opera mo na ang mama mo at kunin mo lahat ang gamot sa ospital. Salamat sa Diyos po at ako'y nakapasok ng ospital na wala akong ginastos. Nakalabas din po ako ng mabilis na wala ding hiningin akong ano. Thank you very much at pagpalain mo po yung taong tumulong sa akin at yung ospital na patuloy silang pagpalain ng mga doktor doon ng kalusugan sa dami ng mga pasyente. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon, Brother Rene. Talaga, Amen. kapag ka meron
isa sa loob ng tahanan mo na naglilingkod sa Panginoon, talagang nakikita mo ang Diyos hindi magpapabaya, hindi Yes. kanya pababayaan. Lahat ng miyembro ng pamilya mo ay nakikita mo yung pag-iingat ng Diyos Amen. nandun. Yeah, katulad doon, no? Padala ng Good Samaritan ng Panginoon. Amen, no? o ba? Praise the Lord. Okay, mula naman sa San Andres Bukid, Manila, Ang ating pong kapatid, Sister Rita Rodilla. Praise the Lord. Lord, thank you po. Thank you po sa yung bukol nung kapatid ko, pinagaling mo po siya, hindi siya cancer. Salamat po, Lord. Salamat din po, Lord, sa mga extraordinary wisdom na binibigay mo sa apo ko, sa 3 apo ko na matatalino po sila. Salamat po sa lahat-lahat, Lord. Salamat po. Lord, naangkin ko po talaga na tuluyan na po yung kagalingan ng kapatid ko na hindi po siya nauwi sa cancer, kundi ano lang daw po siya sa 3 hospital na pagpatingin namin. Hindi po siya cancer, kundi kulani lang po. Lord, marami pong salamat. Amen. Purihin ang Amen. Panginoon. Salamat sa Panginoon. At ang susunod natin, Brother Rene, nagbuhat po sa Valenzuela City. Yan, tawagin natin si Brother Jose Ambrad. Praise Purihin the Lord. ang Diyos. Purihin ang Diyos, purihin ang Lord. Una sa lahat, magandang gabi sa iyo, Yahweh El Shaddai, kay Brother Mike, sa kanyang pamilya. Nandito ako, mga kapatid, buhay na patotoo na ang nangyari sa akin nung Sabado, dinukutan ako. Pero awa ng Diyos, dinukot ang aking wallet. Lahat na pera kinuha, tinapo ng wallet at nakuha ko lahat ngayong gabi lang. Ito, mga kapatid, ang patutuo ko sa inyo. Credit card, lahat dito. Pensyon ko dito. Pero bago nawala yung pera na yun, nakapag-ikapo pa ako. Ang mahimala ng malaking bagay, na yung dinukot ang wallet ko, may prayer request ako. Pero ito, hindi nakuha. Kaya awa ng Diyos sa tulong sa Lost and Found, kay Sister Elsa, kay Brother sa Co-op, si Brother Randy. Awa ng Diyos, ito ang ipatutuo ko na mabait at mahimala ang Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ibalik ko sa iyo ang lahat na kapurihan at pasalamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Purihin ang Praise Panginoon. the Lord. Yan, O, diba, Brother Rene? Pati Yes. wallet talagang no? Tunay. Babalik. Amen. Oh. Pangako naman ni Lord yan na aking ililigtas ang tapat sa akin. No? At Praise the yan. Lord. Praise the Lord. Okay, Sunod tawagin po natin. natin, buhat sa Dasmariñas City, Cavite. Yan, tawagin natin sa nating kamanggagawa, Brother Reynaldo Ricardo. Ricardo. Praise the Lord. Magandang gabi sa ating punong lingkod. Ako po ay magbabahagi, nakaraan linggo lamang. Dahil ako po ay pagising ko na umaga ay tumaas yung umiikot yung paningin ko. Bumagsak ako sa may papag, nagulat yung misis ko. Sabi ng misis ko, meron kang nagawang kasalanan eh. Hindi ka nagbibigay ng ikapo. Nag-talk si Brother Dante, Brother Rafi, Brother Meding, hindi mo binibigay yung ikapo mo. Pagdating ng Huwebes, Brothers in Christ, wala yung misis ko. Sumakit ng ulo ko, parang nabibiyak. Ako lang bagay sa bahay. Sabi ko, Lord, wag niyo kukunin, wala yung misis ko rito. Ako lang ang mag-isa. Sumasakit ang ulo ko, hindi ko malaman. Kinuha ko yung gitara ko, worship ko, damoro mag-worship, prayer, paulit ng salmo. Parang may nagsabi sa akin, anak, kumuha ka ng tubig na mainit, lagyan mo ng suka at asin. Magsukob ka. Yun ang ginawa ko, parang ang turo ni Lord. As kumuha ko ng kumot, nilagay ko ng suka at asin yung tubig mainit. Doon ako, nagsukob ako, Brothers in Christ. Nung nagsukob ako ay parang nawala yung sakit ng ulo ko. At nung nakaraang linggo, sabi ko, Lord, yung hayo ko, ibibigay ko sa yung ikapo. Parang nagdahilan lang po ako. Ngayon ay malakas na po ako. Binalik ni Yahweh El Shaddai. Maraming salamat po, Yahweh El Shaddai.